Hello guys, so kamusta kayong lahat? So ang ituturo ko sa inyo ngayon guys is paano gumawa ng kalendaryo. So pangatlong vlog na natin to about sa may calendar. Pero this time hindi to sa may Canva. Kasi meron pa kaming isang binibenta ng mga calendar templates na mga editable naman through Photoshop, through MS Paint, or kung ano man yung editing software na ginagamit nyo dyan. So kung bakit puro calendar ang tinuturo ko sa inyo ngayon, kasi guys, matatapos na yung taon. Siyempre, pag magpapalit na ng taon, yan yung binibili talaga ng mga tao, kalendaryo talaga. Kasi naalala ko dati, nakatira ako doon sa may Old Balara, na malapit doon sa may Luzon. Tawid ng Pure Gold doon, maraming pagawaan ng kalendaryo doon. Tapos nag-open sila guys, alam ko tuwing August lang hanggang December lang yata sila nag-open. Tapos sarado na sila guys mula January hanggang July. Tapos tinanong ko guys yung isa sa mga nangungupahan doon kung umuupa pa rin ba sila kahit nasarado sila. Ang sagot niya guys, oo raw. Tapos tinanong ko ulit, hindi ba kayo lugi kasi January to July sarado kayo? So parang 7 months silang sarado. Hindi naman raw sila nalulugi kasi bawing-bawi naman raw yan pagdating ng August to December na sales. Kasi nga guys, ang kalendaryo hindi na nawawala yan kahit may kalendaryo ka pa dyan sa may cellphone mo. Marami pa rin guys talagang kailangan ng kalendaryo. At syempre, yan ang mga #1 giveaway kapag may company ka. So katulad natin guys na meron tayong printing business, magandang ipamigay ito guys doon sa mga customer natin. So yung kalendaryo naman guys na ituturo ko sa inyo, ito yung tinatawag na commercial calendar. So sigurado yan, once in your life, nagkameron ka ng ganitong klase ng kalendaryo. So kung paano ba siya ginagawa, ganito lang siya kasimple. So guys, meron kaming ino-offer na 2025 na calendar templates. Kung nag-avail ka sa amin guys ng packages, libre mo lang itong makukuha. Pero kung hindi ka nag-avail sa amin guys, pwede mo itong i-avail for only 199 pesos. Take all na to guys. Sobrang dami nito. Ito, papakita ko sa inyo yung mga laman niya. So meron tayo ditong 5 folder. Yung una guys is yung calendar plain. Yan. So ito yung mga itsura niya. Then sumunod, calendar poster. Yan. So ganito naman yung mga itsura niya. Tapos makikita nyo dito, meron siyang JPEG file. And syempre meron siyang PSD file. Yung PSD file guys, na-open yan through Photoshop. Then ito naman yung mga commercial calendar natin. Ito yung gagawin natin ngayon. So meron tayong mga 6 pages. Yan, so ganito yung itsura niya. Sigurado yun yung nakikita nyo ng mga nakasabit sa inyong mga pader. Kahit nung bata pa kayo, ganito yung itsura ng mga commercial calendar. Tapos again guys, meron siyang JPEG, saka meron siyang PSD. Tapos ito mga 12 pages naman. So ganito naman yung itsura niya. Ito yung normally na nakikita nyo na calendar. Okay, so lahat to guys editable by Photoshop. So kung wala ka naman Photoshop, pwede ka rin mag-avail sa amin guys. 199 pesos rin yun guys, no? Lifetime use na yung Photoshop na yun. Meron naman tayo guys mga memorandum. So ganito naman yung mga itsura niya. So mag-open tayo ng isa para makita nyo. Then meron pa tayong desktop calendar, syempre high tide and low tide na calendar. So ganito guys yung itsura niya. So meron rin tayong single. Yan, so makikita nyo guys na marami tayong mga calendar templates na ino-offer. 199 pesos lang guys, sobrang mura lang yan. So ito guys, pakita ko sa inyo yung sample ng pag-edit. Yan, so mag-open lang kayo ng Photoshop. So yan, nilagyan ko na siya ng pangalan ng company namin, The Printing Shop Printing Supply. So talagang sobrang simple lang guys nang nilagay ko dito kasi ganyan naman talaga itsura ng mga calendar, no? Para talagang ma-open natin yung itsura ng mga calendar. Yan lang guys yung nilagay ko. Tapos dito, imbis na logo ko yung nilagay ko dito is Scan Me. Kasi ito guys ay QR code ng aming Shopee link, no? So kayo bahala kung ano gusto nyo ilagay. Pwedeng ilagay yung logo nyo, pwedeng ilagay yung QR code ng Shopee link nyo, or kahit mukha nyo, pwede nyo ilagay dyan. Tapos syempre sa may baba nilagay ko yung aming FB page. Yan. So kapag ka na-edit mo na yan, pwede na natin siyang i-save. So hindi siya sunod-sunod, no? Kasi alphabetical order siya. So ito yung April, August, December, February, January, July, June, March, May, November, October, September. Yan, so kompleto na tayo guys. Ang next natin na gagawin guys ay ipiprint na lang natin tong lahat. Ang gawin natin, i-highlight natin siyang lahat. Then right click natin, show more options. Then click lang natin tong print. Tapos guys, para sakto siya dun sa may loob ng papel nyo. So ang gagawin nyo guys, no, itong fit picture to frame, aalisin nyo guys yung check. Yan, so nakita niyo yung pagkakaiba. So kapag chinekan natin, yan, so ganyan siya. So kapag in-check natin, ganito naman yung itsura niya. Tapos kayo guys, bahala kung ano gusto nyong gamitin na papel dito. Pero ang gagamitin ko dito is A4 size na lang. So yung iba naman, pwedeng letter size. So pag letter size, ganito yung itsura niya. Yan, so medyo malaki yung space sa may gilid. Pwede rin namang legal size. So may issue lang tayo guys, again, sa may legal size. Kapag tinignan nyo dito, legal size, nakalagay is 8.5 by 14. Yan guys, ang legal size sa ibang bansa. Ang legal size sa atin dito sa may Pilipinas is 8.5 by 13 lang. So kapag gagawin mo yon na 8.5 by 13, click mo lang tong more, then user defined. Tapos click mo lang tong options, tapos printer properties mo lang guys, then ito user defined. So i-click mo lang ulit siya.
Then gawin nating inches. Ang gawin mo guys dyan is 8.5 by 13. Okay mo lang siya guys, no? So ganyan yung magiging itsura niya. Pero again guys, ang piprinta natin is A4 size lang. Yan, so click ko lang ulit yung more. Then, yan, click ko lang tong A4 size. So yung quality natin guys, gawin natin siyang high. Para wala naman masyadong guhit-guhit yung calendar natin. At para kahit nasa bond paper lang natin siya pinrint, medyo high quality naman siya. Tapos yung paper type natin guys, gawin nating plain paper. Tapos i-click na natin tong print. So guys, sa mga nagtatanong ulit, no, ano bang printer yung ginagamit natin sa pag-print nitong kalendaryo? Siyempre yung L121 lang naman yung ginagamit natin dyan at nilalagyan ko siya ng printer bridge kasi napaka-importante nito guys para hindi guys mag-smudge dun sa may bandang ilalim kasi kung titingnan nyo to, ayan o. Yan, dito madalas siya nag-i-smudge kasi nga inaalis natin yung teeth. So para walang smudge siya guys, no, lagyan nyo siya ng printer bridge para may saluhan siya. Tapos ang ginagamit natin ng ink, siyempre pigment ink kasi nakakahiya naman sa mga customer nyo na kalendaryo nga to, no, dapat tumagal to ng 1 taon. So kapag May pa lang or June, tapos dye ink yung ginamit nyo, for sure yan, mabubura na yung mga numbers yan. So mas maganda guys, pigment ink yung gamitin nyo. Tapos syempre, ang ginagamit natin na bond paper, ito mga hard copy. So meron tayong letter size or yung short na tinatawag natin, A4. At syempre legal or yung long na tinatawag natin, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina guys. Ang long o ang legal sa ibang bansa is 8.5 by 14 pero sa atin is 8.5 by 13 lang. So ito guys, mura lang sa amin to. Ito 200 lang to, ito 210. And ito guys is 220. Sa labas to, alam ko ito 280, ito 260, tapos ito 250. So sa mga gusto mag-avail nito guys, no, i-message nyo lang kami direkta dito sa aming page, The Printing Shop. At sabihin mo lang guys na napanood mo tong video na to, no, para bigyan ka ng discount. So guys, ito na yung na-print natin yan. So ito yung A4 size. May ginawa pa ako nito na long at syempre yung short na bond paper, no? So mamaya papakita ko sa inyo guys kung ano yung mga difference sila. So ang next na kailangan natin, syempre itong machine na to, itong bakal na to. So wala kaming binibenta nito. So sa mga gusto mag-avail nito, maglalagay na lang ako ng link sa may description section ng video na to kung saan ba to nabibili. At make sure lang guys na yung link na yun ay i-click nyo para siguradong ito yung mabibili nyo. Tapos syempre kailangan nyo nito, metal slide clip. Yan, makikita nyo meron siyang hook dito. Yan, so pang kalendaryo talaga siya. Kung gusto nyo mag-avail nito, wala kaming binibenta nito. Maglalagay rin ako ng link sa may description section ng video na to kung saan ba ito nabibili. So guys, bago natin siya i-clip, warningan ko lang kayo, no, na sobrang talim nito. Kanina ko pa to iniingatan pero kahit sobrang ingat ko, nasugatan pa rin ako. Napunasan ko na yan Okay, so ingatan nyo guys ang paggamit nito, sobrang nakakahiwa talaga to. Depende sa diskarte nyo. Pero ako ang diskarte ko dito, ilalagay ko muna to dito. Kasi meron siyang maigsi, tapos ito mahabang side. So yung maigsing side muna. Tapos dito guys, ganito dapat yung itsura niya. Yan, ganyan siya. Itong guhit na to, dapat nasa gitna siya. So ang gagawin nyo guys, ipipress nyo to. Yan, to sawakan nyo lang siya. Tapos yung kabila naman, ipipress nyo rin siya papunta doon. Okay, tapos pagka ganyan na, pwede nyo na siyang bitawan. So ganito na guys yung magiging itsura niya. Tapos saka ko siya ipipress nito. Yan, so ganito na guys yung magiging itsura ng kalendaryo natin. So sa likod, ganito yung itsura niya. Tapos syempre may sabitan siya. Ayos. So ito na guys yung nagawa natin na tatlo. Yan, so syempre ito yung short, bond paper, tapos ito yung A4, then ito naman yung long. So yung pinakita ko sa inyo guys sa tutorial kanina is yung print quality niya is naka-high. So ganito guys yung itsura ng high niya. Tapos ito naman guys is yung standard. Yan, so mapapansin nyo dito sa may standard, ito meron siyang makikita kayong guhit. Kasi nagmamadali guys yung printer kapag ka nagpiprint ng standard, di ka mukha ng high quality, na maganda yung print niya kaso mabagal. Kung ako kasi tatanungin nyo, kung pang giveaway ko lang naman, ako mismo, yung kumpanya ko, ito na lang okay na sa akin tong standard. Siyempre, kapag sa customer natin siya ibibenta, dapat ganito guys yung quality. So about sa may magiging layout niya naman, kapag gumamit kayo ng short, so ganito guys yung itsura niya. Kapag short siya, malaki yung kanyang space dito sa may dalawang gilid. Tapos kapag A4 naman siya, medyo lumiit yung border niya dun sa may dalawang gilid. Kapag sa long guys, ito guys yung bagay na bagay talaga. Yan, dito sa may long. Tapos yung pag-clip natin kanina, ganito yung itsura niya. Yan, so kahit ilahin mo na yan, hindi na mahuhugot yan. Kasi nga guys, merong piso print, di ba? So binibenta na yun as piso print. Pero guys dito, sabihin lang natin na piso ang bawat isa, napuhunan na natin, okay, sa bawat isa nito. So 12 pieces to kasi 12 ang buwan sa isang taon. So 12 pesos ang bawat isang ganito. Tapos itong pang-clip na to is 3 piso lang. So puhunan ng bawat isa nito guys is
15 pesos. So ang bentahan natin ito guys ganito para kumita kaagad kayo. So pwede nyo siya guys ibenta for 40 pesos ang bawat isang ganito. Ngayon bigyan nyo sila guys ang package deal. Kapag ka nagpagawa sila ng 10, pwede nyo guys ibaba ng hanggang 30 to 35 pesos. So lalabas yun guys 300 to 350 pesos ang bawat 10 kalendaryo na ganito. So guys, syempre hindi natin maiiwasan na meron na naman magre-reklamo. Ang sabi nila, bakit ang mahal naman yung kalendaryo mo? Sa iba, mura lang. So again guys, kaya medyo may presyo yung mga ginagawa natin dito sa may printing business natin. Kasi nga guys, personalized yan. Di ba nakita nyo naman yung pangalan nila doon? Kapag ka-personalize guys ang isang bagay o isang gamit, sigurado yan guys, mas may presyo yun kaysa doon sa mga mass production. So kung namamahalan sila, meron pa tayo sa pang-offer. Ito. So ito guys, dalawahan to. Ito, January, February, May, June, hanggang sa umabot to ng November at syempre December. So ang puhunan naman ito guys, 9 pesos ang bawat isang ganito. So pwede natin to guys ibenta ng up to 30 pesos bawat isang set na ganito. So kapag ka 10 set guys yung binili na nito, pwede nyo ibenta ng up to 20 pesos. So ang 10 set nito guys is 200 pesos. So guys, syempre testingin natin no, kung okay ba yung ginawa natin. Sasabit natin siya. Syempre lagyan natin siya ng pin. So January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, at syempre yung December. So halimbawa birthday ko ng March 1, syempre pwede natin yan sulatan, bilugan natin. So birthday ko. Example naman sa January mula December, ito yung December ng 2024. So bilugan natin December 31, tas 1, tapos hanggang 5 yata kami doon kasi pupunta kami ng Hong Kong. So pwede nating sulatan yan, lagay natin Hong Kong. Tapos halimbawa naman natapos sa January, syempre pwede mong ilusot sa may kabilayan or pwede mo rin siyang punitin. Yan, o, di ba? So February na siya. So guys, lahat ng mga materials, printer, cutters, at syempre yung mga supplies na pinakita ko dito sa may vlog na to is available yan sa amin. So kung gusto nyo guys mag-avail, no, hanapin nyo lang kami sa FB, The Printing Shop, at sabihin mo lang guys na naparoon mo tong video na to no, para bigyan ka ng discount. Kasi guys, kung susuportahan mo kami, syempre susuportahan rin namin kayo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga unique na idea na kamukha nga nito. So kung nag-avail ka sa amin guys, so maraming salamat sa iyo. See you on my next video at bye-bye! The Printing Shop, ayos na sulit pa. The Printing Shop.